O ngayon ho, kung yang mga yan, alaws tira, mga bossing, ewan ko na lang ho ito. Bakit to? Naku, sikat na naman ang Davao City. No? Sikat na naman ang Davao City, mga bossing Chipamo, sir. Bakit? Ito, meron pinapakita dito, oh, si Wake and Bake. Siguraduhin nga natin, kung Davao City, oh, Davao City nga, Purok San Vicente, Garcia, Davao City, alas 5:56 ng kahapunan, bumabatak, tumitira. O kung yung mga DDS, dyan sa comment section, mga walang tira, eto, alas 5:56 ng kahapunan, tumitira ho, mga kababayan. Ano sabi dito? Sunstar, Davao. Oh, man arrested in bypass operation. Aba, akala ko ba tahimik, mapayapa, diyan sa sinasabi nyo sa Davao, no? Pangalandakan at pagkakalat nyo dati noong 2016, nung si dating Pangulong Duterte ang tumatakbo bilang presidente, ang ganda-ganda dyan. Ang ayos-ayos dyan. Ang payapa-yapa dyan. Yung pala, ito, madami naman pala. Hindi buwan-buwan. Halos linggo-linggo may naaaresto. Ang dami pala pinagbabawal na gamot dyan eh. Di ba? A 37 years old man was arrested during a bypass operation in Purok San Vicente, Barangay Garcia, Davao City, alas 5:56 ng hapon, January 24, 2026. The suspect alias Jigger, alias Jigger pa. The suspect alias Jigger was charged under RA 9165 and 10591 RA 10591. After authorities recovered suspected S. S na lang ho sasabihin ko ha. Kasi alam ni YouTube yan Ayan. Sachet at meron pang beng-beng, may baril pa. Ayun kalibra 38. Di ba? Ano yung sinasabi at pinagkakalat nyo na mapayapa dyan? Kung yung mga ganyan, daming naaaresto, ganito, armado pa. Oh. 'Di ba? Baka gawang danaw lang 'to, baka gawang ano lang 'to, paltik lang ito. Ulitin ko, no? The suspect alias Jigger was charged under RA 9165 and RA 10591 after authorities recover suspected S sachet and a 38 caliber revolver with no serial number and 2 live bullet. The suspected S has 8 estimated standard drug price, no? Ilan? 26,520. Biruin mo yan, tulak pala to. Ang dami niyan, mga kababayan, para sabihin panggamit lang ho yan. Di ba? Kasi nung kabataan ko, no, sa Tondo kami nakatira. Sa Tondo kami nakatira, yung mga ganyan, makikita mo yung mga tambay sa amin, ginaganong-ganon lang ho, mga bossing. Dati sa Tondo, kaperanggot lang ho yun. Tapos kung magkano pa, bata pa ako noon Kung di ako nagkakamali, nasa ano lang 100 piso o 150. Ganun lang yung presyo dati. No, pero ito kahit papaano 26,520 pangbenta to, mga bossing, no? At ang sabi naman ni Wake and Bake, isang DDS daw. No, natulak na naman ang nahuli sa Binlangco pa City, Davao City, sabi nung Sunstar Davao. Sinasadya nila yan para isisi sa gobyernong Marcos. Sandali lang, bago natin sisihin, no? Sabi ni Baby Lina Castañares, sinasadya nila yan para isisi sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Sandali lang. Sino ba ang mayor diyan sa diyan sa Davao? Di ba ipinamana na ni dating Pangulong Duterte doon po kay Baby Baste? Di ba? Nung isang araw lang ipinamana na yung negosyong pagiging mayor kay Baste Duterte. Dapat sila ang unang sisisihin dyan. Dahil hindi naman malinis talaga yung Davao.
O nandiyan na ho si Marlon Ramos. O shout out watching here from Marikina City. Taga Marikina ka pala. Ngayon ko lang nalaman. O shout out sa iyo. Ano? Eh kala alam ko nag-cancel ka ng lakad mo eh, 'di ba? Dahil dahil susundo ka sa airport. Oh, wala cancel. Next week pa ang uwi. O ngayon ho mga kababayan, paano 'to? Eh di nalalaman niya 'yon. Yung mga pinangbudol sa ating lahat dati. Na kesyo malinis ang Davao, matahimik ang Davao, pero madaming nagkalat ho ng mga ganito, mga bossing. 'Di ba? Ang yayabang pa nung iba. Oh, kita nyo, oh, arestado, oh. Paano 'yan? Tapos ang sabi pa nila mga kababayan noon dati, malinis sa Davao. Walang mga kahit anong ganyan sa Davao. Pero ito nakikita ho talaga, oh. Oh, meron pa kayong mga palabas dati na ano, safest city in Southeast Asia. Eh mga bossing, ako ho nanirahan ako sa Singapore. Ilang taon din ho 'yun mga kababayan. Tagal-tagal ko din ho do'n, 'no? Eh, kahit isang maliit na bansa, hindi mo maikukumpara yung ibang bansa o yung mga siyudad sa atin mga bossing chief amo sir, sa Singapore, Doon ho iwanan mo yung gamit mo sa isang sulok, sa isang gilid. Pagbalik mo, 'pag gusto mong balikan nandun pa din ho, eh. Eh, dito sa dami po mga kababayan ng mga bumabatak dito at nagtutulak, mag-iwan ka siguro ng gamit dito, eh, siguro hindi mo na mababalikan ho, eh, 'no? Kaya yung mga yon paandar lang ho nila nung panahon ng 2016 election. Nabudol naman tayo. Naniwala naman tayo. Pero ang kagandahan ho nun mga bossing, marami tayo na naliwanagan ho. 'Di ba Ronnie De Guzman 0000? Oh, naliwanagan tayo, namulat tayo. No, hindi kagaya nung ibang mga DDS na nagpakalugmok na maniwala ho sa kanila. Eh, biruin mo sumasampal na sa kanila kaliwa't kanan yung mga ebidensya laban dito sa mga Duterte. Yung mga pagtanggi nga lang, eh. 'Di po ba? Pagtangging maipakita, magkaroon ng transparency dun sa bank account na matagal nang hinihiling ni Antonio Trillanes. Oh, hindi mga maipakita. Pagsagot lang po doon sa mga impeachment ni Vice Presidente, wala silang maisagot, oh. 'Di ba? Pero yung mga DDS hanggang ngayon nakasuporta pa din. Eh, baka bulag nga ang tawag diyan sa mga 'yan. Sabi ni Ma'am Suplada 56 USA, "Yung ibang taga Davao dito sa lugar ko mayayabang, DDS kasi, lol." Eto, hindi ko naman sigurong masasabi na DDS ito. Ano po, kasi sabi ni Wake and Bake, isang DDS addict o pusher na naman ang nahuli, blank city, Davao City, which is yung pinakita doon sa balita. Hindi ko naman masasabi na siya ay DDS dahil wala naman, kumbaga walang patunay. Pero Davao pa din 'no, mga kababayan, 'no, na pinagpipilitan nila, naku hiwalay na, o hiwalay, hiwalay, Davao ihiwalay yung kung ano, ihihiwalay, Diyos. Parang hindi nga kayo handa, oh. Tingnan niyo, 'pag humiwalay kayo sa Pilipinas o humiwalay kayo sa Luzon at Visayas, ano na mangyayari diyan? Yung mga taga diyaan, eh, magkakaroon ng passport na hiwalay. 'Pag pumasok ng Luzon at Visaya magpapatatak pa ng passport. Tigilan niyo nga kami, ha? 'No, tigilan niyo kami diyaan sa mga ano, na magagaling ang mga leader diyaan sa Davao. Eh, mukhang ang ginagawa lang naman diyan, eh ginagawang negosyo, yung pagiging, mayor, vice mayor, et cetera. Tingnan niyo nga, ipinamana na yung negosyo kay Baste Duterte, mga bossing.